Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko lamang pong pag-usapan. Dahil kung matatandaan nyo, nung nakaraan pa to actually mga kababayan, nagtungo si President Bongbong Marcos sa probinsya po ng Sulu. Yan. Bali, yan nga po, katulad ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, tuwing nagpupunta siya ng probinsya, is namamahagi po siya ng presidential assistance para sa ating mga farmers, fisher folks, and families. And si PBBM nga po nagtungo sa probinsya ng Sulu para mamahagi po ng cash assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. So yan mga kababayan, i-enumerate ko po ulit kung ano-ano po ba yung ipinamahagi ni President Bongbong Marcos para sa mga kababayan natin dito sa May Sulu. Dahil baka may magsabi na naman na puro ayuda daw. Actually mga kababayan, yung farm machineries pa lang po, malaking bagay na to para sa ating mga kababayan, di ba? Sabi ko nga po sa mga nakaraang video ko na itong pamamahagi nila ng mga farm machineries and equipment na magagamit nila sa pagsasaka, pangingisda, napakalaking tulong po. Bakit? Siyempre mga kababayan, kung noon nahihirapan sila mano-mano, ngayon po kasi may mga makinarya na silang magagamit na mas mapapadali po yung trabaho nila. Mas mapapagaan, mas mapapadali at mas mapapabilis. Siyempre po, pag mapabilis yung trabaho nila, siyempre, mas marami pa silang magagawa. At hindi lang yan mga kababayan, mas marami po silang mapoproduce. Diba? Nga po, si PBBM ay namahagi ng 10,000 po para po ito sa mga affected ng El Nino. Alam nyo naman po na ang ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, sila po yung most affected dahil po sa El Nino na yan. Bali, namahagi rin po ng financial assistance si President Bongbong Marcos ng 10 million sa provincial government ng Sulu. Ayan. Siyempre po, dahil whole of government approach nga, hindi lang si President Bongbong Marcos ang namamahagi ng tulong para sa ating mga kababayan. So, may mga government agencies din po tayo na kasama ni President Bongbong Marcos. Kasama na po siya ng DSWD na namahagi po ng 10,000 pesos para po sa 5,000 beneficiaries. BARM, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, farm equipments and inputs worth 2.5 million to 20 farmers associations. Bali, mga kababayan, kada asosasyon meron silang 500 members. Biruin mo yung 20 na association na yon, malaking tulong po yung matatanggap nila, no, galing po sa ating pamahalaan. At syempre po, tuwing may FAP, syempre hindi nawawala si Speaker Martin Romualdez na namamahagi po o nagbibigay po ng bigas para po sa lahat po yan na nang dumalo dito sa event na ito. Syempre mga kababayan, hindi lang yan. Ayan. Dahil pagkatapos ni President Bongbong Marcos magpunta ng Sulu po, alam niyo naman si PBBM, sobrang busy niyan. Sa isang araw, 1, 2, 3, minsan 4 pa yung activity na pinupuntahan nito. Grabe itong presidente natin. Ito yung presidente natin na sobrang sipag talaga eh. Masasabi kong napakasipag talaga ng Pangulo natin. And mga kababayan, flash ko na lang dito sa screen yung mga pictures po kasi wala tayong videos. Ayan po yung event nun sa may Jolo Suluha. Ayan po yung mga pictures, yung mga ibang pinamahagi po ni President Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan. Siyempre sabi ko nga mga kababayan, ito si PBBM, hindi ito napipirmi sa isang lugar eh. Palipat-lipat yan ng iba't ibang probinsya para nga po mamahagi ng tulong or yan nga po, tulong galing po sa ating pamahalaan at iba't iba pa pong ahensya ng pamahalaan, no? Bali si PBBM, same day din po noon, July 5 po ito late ko lamang siyang nakomentarihan. Nagtungo rin si President Bongbong Marcos dito po sa may Mindanao Civic Center Gymnasium sa may Tubod, Lanao del Norte. Biruin mo mga kabayo, yan yung mga
probinsyang malalayo talaga na napupuntahan pa rin po ng ating presidente. Napakasipag talaga eh. Nasasabihin ng iba walang ginagawa. Hindi ko alam kung nagsusyunga-syungahan lang ba talaga sila, no? Yan mga kababayan. Bali, during the program po, si President Bongbong Marcos ay namahagi ng farm machineries and equipment na nagkakahalaga ng 2.6 million para po sa 7 na agrarian reform beneficiaries organizations. Ayan, benefiting a total of 200 agrarian reform beneficiaries from Lanao del Norte. Ayan. He also distributes a total of 2,566 land titles, mga kababayan, titulo po ng lupa, covering around 3,000 hectares to 2,857 agrarian reform beneficiaries para po sa probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, and Misamis Oriental. Ayan mga kababayan, sasabihin na naman po ng iba dyan, ayuda. Mga kababayan, lupa po ito. Titulo po ng lupa na mapapasakamay na ng ating mga kababayan na naghintay po ng ilang dekada. Diba? Para mapasa kanila yung lupang sinasaka nila. At si PBBM lamang po ang makagawa niyan. Pero mo sa dami ng presidenteng nagdaan, ilang leader po yung naging presidente natin, kay PBBM pa to nangyari. Diba? The Social Welfare and Development provided 10,000 cash assistance para po sa 1,763 agrarian reform beneficiaries through AKAP program po ito, or yung Ayuda sa Kapos ang Kita program. And mga kababayan, ilan lamang yan sa mga ipinamahagi po ni President Bongbong Marcos para sa ating mga kababayan dito po sa may Jolosulu at saka sa may Lanao del Norte. Tapos sasabihin pa nitong mga kritiko niya na wala daw ginagawa si PBBM, kesyo tamad daw. Alam nyo kung ang definition nyo ng tamad is yung katulad ng kasipagan na ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos, gusto ko na lang din maging tamad. 'Di ba? Kung ang definition nila ng tamad is yung katulad ng ginagawa ni PBBM, yung pagtatrabaho ni PBBM, gusto ko na lang din maging tamad. Kasi kung sila, ang definition nila ng masipag is yung kagaya ng ex-president na si Duterte, ay ayoko maging masipag. Doon na lang ako sa tamad. Ganoon na lang yung gagayahin ko. Yung sa isang araw, ilan yung probinsyang mapupuntahan. Sa isang araw, ilan yung activities na gagawin, ilan yung mga programang gagawin. Doon na lang ako sa tamad, mga kababayan. Diba? Doon ako sa nakikita kung may ginagawa talaga. Ano talaga, hands-on talaga. Kasi nga po, paulit-ulit kong sinasabi, si PBBM, gusto niya kasing nakikita, nai-interact yung mga kababayan natin na, yun nga, naapektuhan po ng El Nino. At lalo na mga kababayan, gusto rin niya pong makita, syempre, lalo na yung mga na pamahagian na po ng land titles, yung mga electronic land titles. Syempre, ang sarap makita, ang sarap ma-witness na yung mga magsasaka natin na naghintay ng mga ilang dekada, yung ibang mga nakausap pa natin, lalo na sa Bicol, 30 years, 35 years nilang hinintay na mapasaka nila yung titulo ng lupang sinasaka nila, napakalaking bagay na po nun para sa ating mga kababayan. Ako nga mga kababayan, nung nakita ko yun, na-overwhelm ako. Kahit na hindi ako yung nabigyan ng lupa, masaya po, masarap sa pakiramdam na nakikita kong yung mga kababayan nating magsasaka, mga kababayan nating mangingisda, natutuunan po talaga ng pansin. Diba? Na ibibigay po talaga ng ating pamahalaan yung tulong po na kinakailangan nila. Ayan mga kababayan, good news po yan. At patuloy po ang Administrasyong Marcos, ang DAR, ang DA, sa pagtulong po sa ating mga magsasaka at syempre po sa pag-distribute ng mga land titles para sa ating mga kababayan. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo.